ngayon, hindi pa rin matiyak ang kasaysayan ng paborito nating ito. Kare-kare, may mga nagsasabing nagmula raw ito sa India. Ano pa man yan? Masasabi lang nating lahat, sigurado, masarap ito. Lalo na kung may kapartner na bagoong. Isa ito sa mga pagkaing Pilipino na pinakakomplikadong ihanda. Sangkatutak kasi ang sangkap at ang kailangan sandamakmak na pasensya. Mahabang oras ang kinakain ng pagpapalambot pa lang sa iba't ibang parte ng baka. Ibang oras pa ang kakailanganin sa pagpapalapot ng sarsa gamit ang dinurog na mani o peanut butter. Pero tsak, sulit ang lahat ng hirap at paghihintay dahil kapag pinartneran ng bagoong ang kare-kare, heaven. Sino bang makakatanggi? Pinaniniwalaang nanggaling ang salitang kare-kare sa salitang Malay na kari, nang ibig sabihin sarsa. May ilan ding nagsasabi na nagmula ito sa salitang curry o curry ng mga tiga-India. Una raw itong dinala ng mga Malay at Indian sa katimugang bahagi ng Mindanao hanggang nakarating na rin ito ng Maynila. Kalaunan, hinaluan na ito ng mani at dinurog na bigas bilang pampalapot. Marami kasing mani at bigas sa Luzon. Dahil naman sa hilig ng mga Pilipino sa sawsawang gawa sa mga pagkain mula sa karagatan, katulad ng alamang o bagoong, itinerno ito sa bersyon nila ng curry na kalaunan tinawag na ngang kare-kare. Ito ang pagkaing Pinoy for all seasons. Basta't may prutas na napapanahon, solved na ang ating sinigang. Sampalok, kamyas, mangga, santol, bayabas. Mas maasim, mas masarap. Ang mga kapitbahay natin sa Asia, may mga kilalang sabaw. Nariyan ang maasim at maanghang na tom yum ng Thailand. Ang mga Hapon, meron namang mainit-init at masarap higuping ramen. Habang ang Korea, specialty ang kanilang ramyun, noodles na hinaluan ng kimchi. Tayong mga Pinoy, syempre, may pantapat sa lahat ng yan. Sinigang. Baboy, baka, manok, isda o hipon, lahat pwede. Dagdagan ng mga gulay. Pero ang talagang nagdadala ng sarap ng sinigang, syempre, yung pampaasim. Mas nakakangiwi, mas panalo. At hindi tayo mauubusan ng mapagpipili ang pampaasim. Ano man ang panahon, sampalok, bayabas o batuan. Pero ang ilang residente ng Pagsanhan sa Laguna, ang paborito nilang pampaasim ng kanilang sinigang, santol. Minana ko sa lola ko, tapos sa nanay ko. Tapos iyon, natutunan ko na dahil maraming santol dito sa amin. Kailangan maasim ang santol para masarap. Hindi katulad ng ibang sinigang, mas kakaunti ang sahog ng sinigang sa santol. Ang mga ingredients ay santol, kamatis, labong, sili. Pinakuluan muna ang baboy. Hiniwa-hiwa ang laman ng santol. Inilagay sa kumukulong sabaw ang santol, kamatis, sili at labong. Nung naluto ang mga gulay, tinimplahan ng asin. Malinamnam. Bago pa man dumating ang mga Kastila, nagluluto na raw tayo ng sinigang. Maasim dahil paraan din daw ito noon ng ating mga ninuno para
para mapreserba ang pagkain. Ang ginagamit pa na araw na souring agent is yung kamatis, kalamansi, at yung talagang originally is yung sampalok. At alam nyo bang ang sinigang, paborito rin ng ating pambansang bayani? Katunayan, sa nobelang Noli Me Tangere, binanggit ni Dr. Jose Rizal ang sinigang na ayungin, isang uri ng isdang tabang na marami sa Laguna. Ang kababayan ni Rizal na si Gracia, mas pinapaasim pa ang paboritong sinigang na ayungin ng ating national hero sa pamagitan ng bayabas. Ngayon, ipakikita ko sa inyo kung paano lutuin ang isa sa mga paboritong ulam ni Dr. Jose Rizal, ang sinigang na iyungin sa bayabas. Habang nagpapakulo ng pinaghugasan ng sinaing, inasinan na ang bayabas. Pinalambot, pinakuluan. Sinala ang buto. Muling pinakuluan, inilagay ang isdang ayungin. Tinimplahan ng asukal at asin. Isinunod ang mga gulay. Luto na ang sinigang na ayungin sa bayabas. Matamis po, may konting alat din po. Lasa naman po yung bayabas. Ayon sa certified foodie na si Gloria Regala, maaring nabuo ang salitang sinigang dahil sa pampaasim nito. Nagmula raw sa unang pinaghugasan ng sinaing. At dahil nagkalat noon ang puno ng kamyas, ito raw ang naging kapareha nitong pampaasim. So pag gusto nilang kumain ng sinigang, pipitas lang ng kamya sa bakuran, magsasaing sila, tapos pinakamasarap doon ay yung sugpo. Magpahanggang ngayon, tandang-tanda pa raw niya kung paano ito niluluto. Hinugasan muna ang bigas at itinabi ang unang pinagbanlawan. Pero imbes na diretsong kulo, naggisa muna ng bawang, sibuyas, kamatis at kamyas. Sunod na dinurog ang kamyas para kumatas ang asim. At saka inilagay ang sugpo. Tinimplahan ng patis. Maya-maya pa, inihalo na ang pinagbanlawan ng bigas. Hanggang naghalo-halo na ang linamnam. Yung sabaw, hindi malapot, hindi malabnaw, katamtaman lang. Kasi ano ng bigas yan eh, hugas bigas. Ayon sa nutritionist at dietitian na si Chef Cyril Reyes, ang sinigang pinanggagamot din daw ng ating mga ninuno. Naniniwala sila no, na yung sinigang, no, bukod dun sa kumakain ka na at the same time, no, ginagamot niya yung mga sipon, no, ubo. Pero kung pasustansyahan daw ng pampaasim ng sinigang, malakas daw ang laban dyan ng guyabano. Ang guyabano kasi kilalang superfruit, siksik sa bitamina. Best na guyabano para sa sinigang is yung hinog pero hindi overripe. Hinimay ang guyabano. Tinimplahan ng patis ang laman ng baka. Pinakuluan kasama ang sibuyas, kamatis at guyabano. Pagkakulo, inilagay ang mga gulay. Heto na ang unique na sinigang sa guyabano. Gusto mo ng sinigang, pero ayaw mo na masyadong maasim. Tama-tama ay yung timpla niya kung ang gagamitin mo ay guyabano.
Talagang kapag sinigang ang pinag-usapan, sa sarap nito, walang magmamaasim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.